Usapin natin si DepEd Secretary Sani Angara. Secretary Angara, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry, sa lahat ng nakikinig sa DZRH. Magandang umaga po. Uy, congratulations ha. Ang budget pala ng DepEd ay nadagdagan ng malaki. Na-approve ng Senado. Halos parang lampas 60 o 70 billion yung dinagdag ho ng Senado. Pagkatapos yun, dinagdagan din ho ng House of Representatives yung budget namin. Karamihan dito sa classroom building at saka sa school feeding program ng Departamento. Katunying, Ka Jerry, at kami nagpapasalamat sa kanila. Kila Senator Sherwin, Senator Bam, si Congresswoman Swansing, Majority Leader Sandro Marcos. Yan yung mga talagang nagtulak para itaas po yung budget ng DepEd. At ito'y malaking pakikita ng tiwala sa programang pangreforma ni Pangulong Bongbong na alam na sinabi niya sa kanyang State of the Nation Address o SONA na gusto niyang mag-iwan ng legasiya dito sa edukasyon dahil ito ay hindi para sa atin lamang kundi para sa susunod na henerasyon. At siguro pati sa liderato ninyo, Secretary Sani, ganun ang pagtitiwala ng ating mga senador at kongresista. Unahin nga natin, Kumbachero, yung sa feeding. Interesado ako sa school-based feeding program, kasi napaka-importante yun para nakakapag-aral ng maayos yung mga nagugutom na estudyante. Opo, halos ang ginawa ng Senado, halos dinoble yung pondo rito. Kasi dati-rati, ang papakainin ho natin yung kindergarten hanggang grade 6, yung wasted at severely wasted lamang. Pwera lang sa kindergarten, doon, yun yung tinatawag na universal. Lahat ng bata papakainin. Ngayon po, lahat ng bata na nasa public school. Ngayon po, dahil sa tinaasan na... Pati isasama, pati grade 1. Pati grade 1 isasama kapag naipasa itong ginawa ko ng Senado na dagdag budget dito sa feeding. So from sa 2 milyon, mahigit 2 milyon, magiging mahigit 4 na milyon na yung batang papakainin dito sa ilalim ng school feeding. Okay, so lahat, universal. Ibig sabihin, lahat ng kinder, lahat ng grade 1, sa susunod na school year po ito, Secretary? Sa 2026-27 ho. Opo, lahat ng kinder at lahat ng grade 1, merong chibog. Ano po ba yung pagkain na yan? Ay yung iba hot meals dahil yung iba may kusina ho yung kanilang eskwelahan, yung central kitchen, tsaka tumutulong ho yung local government dyan sa pagluto at pag-distribute. Yung iba ho ay may dinidistribute naman ho ng mga parang packed meals, may mga tinapay, may mga gatas at ibang masustansyang pagkain na dumadaan dapat sa DOST. Hot meals, importante yung naiinitan ng sikmura lalo na sa umaga. Pero ano yung grade 2 sa grade 2 hanggang grade 6? Baka naman tatakam-takam yung ibang grade, Secretary. Ay, yun din ho ang pinapakain nila. Kaso lang, yung coverage o yung mga bilang ng pinapakain, hindi kasing dati. Kasi yung ayon sa siyensya o sa datos, talagang yung dapat pakainin yung mas bata. Dahil dun palang, kung magpa-prioritize tayo, yun ang dapat i-prioritize. Kasi yung utak nila o yung hindi pa buo-buo. Kaya yung nasa developing stage siya. So, sulit yung investment yan. Yun ang pinapakita sa mga nag-invest dyan. Talagang kita yung pag-improve o pagpapaganda ng kanilang performance. Yung mga grado nila, yung attention span nila, mas gumaganda talaga pagka pinakain natin yung mga bata. In fact, hindi lang yan ang focus ng Marcos administration, ni Pangulong Bongbong, pati yung bago mag-kindergarten, gusto niyang palawigin. At gusto rin ng Kongreso at sinang-ayunan din ng Kongreso na palawigin din yung programa dito sa National Nutrition Council, sa DSWD. Yan ay bago kasi umabot ng kindergarten o sa public school, dapat pakainin din po yan. So merong mga programa ang DSWD dyan, alam ko. Yung pong, pasensya na kayo, yung grade 2 to 6, paano po pipiliin yan, Secretary? Ay yung wasted at severely wasted. Ang ibig sabihin nun, kulang ang timbang nila. Ayun. Kasi yung ibang napapanood ko, I'm wasted. Sabi gano'n
Iba naman yun. Iba pala yun. Ibang wasted yun, bayaw. Hindi pala yun. Pero minsan, kailangan pakainin din po yun. High school, wala po high school, Secretary? Wala na po. Hanggang grade 6. Yung nakalagay ho sa batas natin, yung feeding law, ay hanggang grade 6 lang po. Hanggang grade 6 lang. Hindi, ito, mayroon daw nagpo-propose, Secretary, baka kasama doon sa ilang mga proposals dyan, di ko lang alam kung galing sa House or sa Senate, na meron din daw ilang senior high school, ilang junior and senior high school na kino-consider mga bansot, na stunted, severely wasted na pwedeng isama sa program. Wala tayong pera. Hirapan na ho sa administrasyon at saka kung malaki naman ho, bakit hindi ho? Kung may ng budget. Pero sa limitadong budget, ang sinasabi ho talaga ng mga eksperto, yung pinakamalaking bang for the buck o yung pinakamagandang resulta ba ay bawat pisong ilalaan ay dadun sa mga mas musmos o mas batang sa developing age kaya mismo, no? Kaya Secretary, yung mga malalaking grupo ng mga negosyante at mga education, ito Philippine Business for Education, Makati Business Club, Management Association of the Philippines at iba pa. Elibs na elibs sa inyo, Secretary. Mukhang pinupungayan nyo ng mata nyo. Mukhang marami ng pagbabago sa DepEd. Doon ho sila natutuwa, Katunying ka, Jerry, dahil ang daming gustong gawin ni Pangulong Marcos at hindi yung band-aid na solusyon. Di ba? Kasi ang laki na ng sugat sa edukasyon, sa sektor ng edukasyon, hindi na pwedeng pa-band-aid lang tayo kada taon. Kailangan malawakang solusyon na ho ito, gamutin na ho natin once and for all. Kasi kung band-aid lang yan, habol lang tayo ng habol. Tulad sa classrooms, palaki ng palaki yung suliranin, palaki ng palaki, taon-taon, nasisira ho ng bagyo. Kung hindi natin ginawan ng seryosong programa, kung hindi ho natin nilagyan ng seryosong pondo, hindi ho natin maiibsan o masasagot ang mga problema. Ito talagang naisin ho ni Pangulong Marcos dito sa huli niyang 2 taon, makapag-umpisa man lang na malawakang reforma sa sektor ng edukasyon. Kaya natutuwa ang pribadong sektor kasi kasama ho sila dito. Hindi lang sa pampublikong eskwelahan ho ito. Pati yung mga private schools, kunyari masyadong masikip doon sa pribadong sektor sa isang lugar sa dito sa NCR o kaya sa Laguna o sa Cavite, pwedeng bigyan ng gobyerno ng tinatawag na voucher at doon na lang sa private school mag-aral. Kasi nabanggit nyo, Secretary, ang private sector at saka doon sa classroom. Naiayos na ho ba yung magiging sistema ng private sector participation doon sa classroom building? Sa classroom building natin? Sa construction? Inaayos na po. Marami hong proposal, yung tinatawag na solicited at unsolicited proposal sa ilalim mo ng PPP program o yung tinatawag niyong public-private partnerships. Ito yung, kung magpapabid ka ng classroom, i-bidding ho ninyo, hindi na ho 20 o 30, kundi 1,000. Wow! Bulto. Bulto na ho. At ang sasali ho dito ay yung talagang hindi yung mga nagro-flood control na contract na blacklisted na sila. Bawal. Opo, yung mga sikat ho na kontratista, yung talagang gumagawa ng mall o gumagawa ho ng mga gusali, yun ay pwedeng sumali ho dito. At dati, siguro 1 dekada at kalahati ang nakaraan, sila yung sumali dito sa public-private partnership at naalala ko nakagawa ng halos 12,000 o 15,000 ang gobyerno doon sa ilalim ng public-private partnership. So kaya yun din ang gusto ni Pangulong Bongbong. Opo, yun din ang gusto niya mangyari na gawin na natin malakihan ito habang may focus tayo sa edukasyon at sinusuportahan tayo ng Kongreso. Anong target sa remaining 3 years so far as classroom shortage po? Makakalahati man lang ba tayo sa backlog? Yung minimum ho dyan ay 40,000. Yun ang sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA. Pero kung talagang pinondohan ho ito ng husto ng Kongreso at yung public-private partnerships natin maumpisahan, mabilisan ho yung mga regulatory approvals. Siguro maumpisahan ho natin yung siguro
50 to 60,000 at least ang maumpisa na. Opo. Opo, malaking bagay po Malaki yun. yun, oo. Opo. Ang dami yung ginagawa dyan at sabi ko nga kay Kumbatsero kahapon may mga kakilala akong teacher, may kamag-anak din akong teacher na happy sa inyo. Pero bakit parang kayo po'y pinupuntirya dyan parang gusto kayong baklasin sa DepEd? Meron po ba talagang effort para kayo tanggalin o mapilitang mag-resign sa DepEd? Saan ba nanggagaling yun, Secretary? Hindi ko rin alam, Katojing ka, Jerry. Parang dumami ho yung mga gumagawa ng kwento ngayong araw at Kaya nga, gumagamit na rin ho ng social media para magpakalat ng mga balita na gumagawa ng kwento. At madaling salita, no? Pero sa atin, hindi naman tayo magpapatinag sa trabaho natin Katojing ka, Jerry. At siguro dahil maganda na rin yung ginagawa natin, alam mo naman yung Pinoy, minsan may crab mentality tayo, pero ayaw natin isipin yun. Dapat mag-focus lang tayo dito sa trabaho. Kaya nga may mga nabasa kami nitong mga nakakaraan na pati yung soft point ninyo talagang kinakante, binabanggit pa pati yung inyong namayapang ama, Secretary. Ayun ang malungkot po dahil 2018 na wala na po yung aking ama at yet parang binubuhay siya sa masamang banggit. So hindi maganda talaga at hindi makatao yung pagbanggit ko sa kanya. So yun talaga hindi natin maintindihan, hindi natin parang hindi maganda. May threatened ba sa inyo? May natatakot ba sa inyo lalo na sa mga susunod na eleksyon? Hindi naman ho tayo kandidato. Kaya nga ang pangako natin kay Pangulong Bongbong tutulong tayo hanggang sa dulo ng kanyang termino. Katojing ka, Jerry, di ba? Nagkausap po kayo ng Pangulo tungkol dito, Secretary? Trabaho lang ho ang usapan namin kasi alam mo naman ang Pangulo, very busy ho yan. So, nakafocus ho yan sa trabaho at laging nakamusta ang ating mga teacher. Dahil yan ang focus talaga niya. Kaya ang kagandahan din ng kasalukuyang budget at yung darating na budget, marami tayong hinahire na tinatawag na admin officer at project officer sa mga eskwelahan. Para yung mga teacher, hindi na maka-focus na sila sa trabaho nila. Tuturo. Jerry. Yung hindi na sila yung yung sa feeding program, pinag-uusapan natin. Sila yung sumusukat sa mga bata, sila ang tumitimbang sa mga bata. Minsan, isang buwan yan. Isang buwan yan. So, dapat may katulong sila dyan. At yan ang sinabi ni Pangulo. So, focus na sila sa pagturo. Mga gaano pa karami ang kailangan ninyong dagdag na empleyado ng DepEd, Sec? Well, sa teachers, parang nasa 30,000 yung pagkukulang namin sa... 30,000? Dami pa. Pero bukang next year, dahil sa magandang budget ay bibigay ng Senado at Kamara, mukhang mahahire na ho natin lahat yun. Wow! So next year, 30,000 teachers. Napakagandang balita. Wala ba kayo i-announce kayong December? Baka may mga bonus pa kayo dyan, ha? Baka may mga nakatago pa kayo dyan, ha? Nagkakalkal pa ho kami ang bonus ng ating mga hindi rin ho madali sa 1 milyong halos 1 milyong empleyado, mahirap po maghanap ng pambonus nila. Dalawang punto na lang. Yung pong smear campaign na ito laban sa inyo, isa lang ang nakikita kami ni Kumbatsero na pag-uusapan. Parang gusto nga kayong paalisin dyan sa DepEd. Ano ang sasabihin nyo sa ating mga kababayan? Bibitaw ba kayo dahil dito sa mga smear na to o you will stay? You will stay tayo ay naninilbihan para sa ating mga kababayan. Marami tayong magagandang programa at basta sinabi ng Pangulo dahil ang membro ng kabinete, sabi nga nila, isang alter ego ng presidente yan. So basta may tiwala ang Pangulo sa atin, ang publiko sa atin, hindi tayo bibitaw dito dahil sa gusto lang ng isa o dalawang manunulat ang gumagawa ng kwento. Ito na po yung last question. Baka meron kayong gusto sabihin sa mga teacher, mga estudyante, go ahead po, pati sa mga parents, baka meron din. Well, binabati ho natin ang ating mga teacher at mga magulang, mga estudyante, at dahil nilo-launch ho natin ngayon yung aral program, ito yung nationwide tutorial program ho natin, lahat ng bata halos may tutor yung mga nahihirapan magbasa,
meron tutor sa buong bansa. So sana magsama-sama ho tayo dito dahil minsan may mga lugar na mahirap maghanap ng tutor. Tulong-tulong ho tayo dito at tulong-tulong din yung mga magulang, mga pamilya. Dahil nakita natin, doon talaga gumaganda ang estado ng isang bata pagka tulong-tulong ang lahat sa kanyang pag-aaral. Yes, sir. Secretary Sunny, magandang morning. Thank Maraming you. salamat po. Maraming salamat Katunyong ka, Jerry. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Si Secretary Sunny Angara.